Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Optic Politics. Sabi niya, General Browner, why do you think they died? Is it really just a helicopter crash? Or maybe AFP equipment is substandard because Marcos is robbing you? Ito po ang pahayag ni Congressman Barsaga. Isiner lang ni Optic Politics ang patutsada ni Congressman Barsaga sa AFP. Ulitin ko General Browner, sa tingin mo, bakit sila namatay? Ito, ipinakita ang namatay na sundalo. Nandyan, namisita si General Browner. Kawawa nga naman yung mga sundalo at yung pamilya. 6 atang namatay doon sa helicopter crash sa Loreto, Agusan del Sur. Okay. General Browner, sa tingin mo, bakit sila namatay? Helicopter crash lang ba? O baka substandard ng equipment ng AFP dahil ninanakawan kayo ni Marcos? Kawawa ang ating mga sundalo. Lalo na itong mga piloto natin dahil they are the best of the best. Ito, napakahirap ang mag-train ng isang piloto. Bago ka maging piloto, dadaan ka muna ng napakatinding screening. Yung pinakamatalinong sundalo sa Air Force, sila ang mag-train na piloto. At ngayon ito, tapos ng training, dyan na, papalipad na sila, tapos mamamatay lang sila, nag-crash ang kailangang helicopter dahil sobrang luma. Vietnam War era pa yan, yung mga Huey na yan. Pinagtitiisan natin. Tapos, ipagmamalaki nila na world class na daw ang armed forces. Pagkatapos nun, yung pahayag na yun, sunod-sunod na bumagsak 2 helicopter. Mabuti yung pangalawang helicopter, wala atang nasawi. Yung unang helicopter, yung Huey, yun, 6 ang namatay. So may nabasa kong post na naman kanina na magsisimula na daw ang Armed Forces of the Philippines mag-train na tatagal ng 30 days ang ating sandatang lakas na makipaggera kung sakaling may gera bago darating ang tulong ng Amerika. Okay, basa lang tayo sa mga comments Techibal, sabi niya, ganyan din suspects ako. Ang maintenance kasi sa military talagang dapat accurate sa specifications para masiguro na walang faulty equipment. Pag naglaho na ang laang budget sa spare parts, yari na. Kahit gaano kagaling ang technician, kung substandard ang ginamit na pamalit sa pyesa o kaya naman ay mga salvage from old equipment, malalagay talaga sa peligro ang buhay ng combatant. Wala pang 30 days, yan na. So, paano tatagal ng 30 days? Yung ganyang kalagayan natin. Suntok sa buwan yun. Yung nagsabi nun, sabi, yun daw ang utos ng Pangulo . Kaya ang Chief of Staff, yun din ang kanyang ipapatupad. Do you believe that we can last 30 days sa isang giyera with a superpower? Hindi masama yung maghanda, yung palakasin ang ating depensa. Kailangan natin talaga. Kaya lang, iba yung atin kasi. Pinapalakas natin, kunuhay ang ating depensa, may pinaghahandaan na giyera with China. To me, that's not, hindi tama yun. Dapat wala tayong awayin. Kaibiganin lahat, friends to all, enemy to no one. But,
Let's build up our armed forces. Dapat ganun. Kasi kung malakas ang ating armed forces, re-respetuhin tayo ng iba't ibang nations around us, so walang gulo. Kaya lang ito kasi, nauna muna yung tension eh. Ginagatungan, yun ang masama. May nanggagatong, may nagsusulsol. Sige, ganito gawin nyo, ganito na. Opo, yes sir, yes ma'am, yes, yes. Oh, may nakahawak sa ating leeg na ganyan. Sunod-sunuran lang din tayo. Yun nga, parang tuta. Yun ang masama. Tapos, tatagal 20 to 30 days. Kaya, ito, viral topic ngayon sa social media. Ang dami kong makikitang post. Nagre-react ang taong bayan, yung pahayag ng Chief of Staff na we need to fight 20 to 30 days before the Americans will arrive. Nako, halos negative comments, halos tinatawanan ng taong bayan yung ganun. Dapat sana, ang background kasi nito, ang AFP nagkaroon ng war exercise sa Camp Aguinaldo. Maganda yun, yung ginawa nila. War gaming exercise. Army, Navy, Air Force, kasama ang Coast Guard. Pinaghahandaan ang any eventuality. Trabaho talaga ng AFP yun. Kaya lang, huwag na sanang nagpa-interview sa media na para bang ibino-broadcast mo yung ginagawa mo na we are ready to fight 20 to 30 days ha. Tutulungan kami ng Amerika. So, nakakatas ng tension with China kasi alam naman ng lahat ang iringan Philippines and China kasi ang Pangulo natin kahit saan siya magpunta, yun lang bukang bibig niya, China, China, China. Tapos mamaya, pipilitin niya makipag-alamano sa presidente ng China para gesture of respeto at diplomacy. Nakakahiya. So, kawawa talaga. Good luck sa ating armed forces. Sana may totoong modernisasyon. Sana last helicopter na ito na mag-crash. Early this year ba o last year, yung may nag-crash din na jet. FA-50 jet natin. Ayun. Sunod-sunod ang ating mga crash. So, sana wag nyo nang katayin ang modernization program ng AP. Kailangan natin palakasin ang ating puwersa. Kailang hindi yung paghahanda ng giyera sa isang superpower dahil wala tayong magagawa doon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. So karon na ako sa area ni Kuya Richard kay mag-abono siya kay nagtulo na kabulan ang iyang kape. So tulo ka bangag tag isa ka kutsara nga will grow. Makuti labi gali ko kuan. Kahoy. So tulo gid ka bangag. Kahoy. Isa ka kutsara will grow. Pagkiti ko tag timpla ho. So mga tambok gyud nga sidling ng kape. O karon naga-spray kay humana og abono.
salamat sa nag-sponsor na aning kape kay katulon nga bulan. So nakita na ako gyud nga ang tubo sa akong tinanom murag buos wag na gyud og maayo na pud og tubo. Kay salamat kung kuan kasi mo na ni dugang ikasuportan ako sa akong estudyante pod kay nangandoy ko nga maka taas o grado Oh, sige kuya. kay sponsor Ginoo. Oh, sige kuya, salamat po. Salamat.